Magandang araw! So, for today's vlog, medyo kakaiba yung gagawin natin dahil magsasagot tayo ng question galing sa isa nating subscriber. So, shout out dito kay Gabi. Sagutin natin ngayong araw yung mga questions ni Gabi na sinend niya sa akin. At for sure, makaka-relate din yung mga gustong magturo dito sa Japan dun sa mga questions niya. So, kung interested kayo, please finish this video. So, yung first question niya, ano daw difference ng ALT at pagiging Eikaiwa teacher? So, ang first difference nila ay ang pagiging ALT or Assistant Language Teacher ay sa mga public school. And hindi ka main teacher doon. Mag-a-assist ka doon sa mismong Japanese teacher of English language. Haba, diba? So, tuwing magsa-start kayo ng klase, kailangan mong makipag-meeting muna dun sa Japanese teacher. Kung ano yung gagawin nyo, kailangan i-consult mo doon sa Japanese teacher yung ideas mo para sa lesson. And, ayun nga, dahil hindi ikaw yung main teacher, magpa-follow ka nung lead nung Japanese teacher. So, sa pagiging Eikaiwa teacher naman, ay sa private school ka nagtuturo. Ang ibig sabihin ng Eikaiwa ay English conversation. So, English conversation teacher yung direct translation sa kanya. Usually, after school siya ng mga bata. Parang kung familiar kayo sa Kumon, parang tutor siya ng English language. So, natututo na yung bata ng English sa school with an ALT. Pag medyo may kaya yung magulang, ni-enroll pa nila yung mga bata sa Eikaiwa school para mas ma-hone pa yung English skills ng mga bata. So, next question. Kahit daw ba hindi education graduate, makakapag-apply ka daw ba bilang teacher dito sa Japan? Ang good news po dyan ay pwedeng-pwede. As long as graduate ka po ng 4-year degree course, ay pwedeng-pwede kang mag-apply sa pagiging teacher dito sa Japan. Pero kahit hindi ka education graduate, syempre kailangan na meron kang ability to teach and connect dun sa mga bata. And makikita yung skill mo na yun through demonstration lesson. So, ayun yung kailangan mong ipasa. Next question. I don't have a teaching experience. Can I still apply for the job? Yes po, of course. Marami akong makakilala dito ng mga teacher na dito sa Japan na wala talaga silang teaching background. Super interested lang sila na tumira dito sa Japan at magkaroon ng cultural experience. Pero, it doesn't mean na wala kang teaching experience ay hindi ka skillful sa pagiging teacher. Even though you don't have teaching experience, you must still show that you can do the job. Kung matanggap ka dun sa interview at okay yung demo lesson mo, punta ka na dito sa Japan, ititrain ka pa rin nila pagdating mo dito. So, you don't really have to worry about it kasi madali lang naman yung trabaho as long as willing kang matuto nung mga kailangan mong matutunan. So, itong next question, kung kailangan ba ng Japanese language fluency para makapagtrabaho dito sa Japan. To answer the question straight, hindi mo kailangan ng Japanese language sa pagtuturo ng English dahil kailangan mo nga magturo ng English sa mga bata. But, makakatulong ng bonggang-bongga yung knowledge mo sa Japanese language para makipag-communicate ka dun sa mga kasamahan mo sa trabaho. And syempre, para gumaan yung buhay mo dito sa Japan, kailangan mo ng Japanese language. Kung bago ka pa lang dito sa Japan, kailangan mo lang yung survival na Japanese. Hindi mo kailangan maging sobrang galing.
And hindi ka talaga pwedeng gumamit ng Japanese sa pakikipag-communicate sa mga estudyante dahil hindi effective way of teaching yun na alam ng mga bata na nagja-Japanese ka. So, hindi sila magta-try makipag-communicate sa'yo ng English. Kakausapin ka lang din nila ng Japanese. So, hindi ka magiging effective teacher kung magsasalita ka ng Japanese sa mga bata. So, English only. Gano. Para dito sa panglimang question, marami akong nakikita na mga companies na nagdi-dispatch ng mga teacher papunta dito sa Japan. Hindi ako dumaan sa mga dispatch companies sa Japan. So, direct hire ako from a company dito sa Japan dahil nga may visa na ako beforehand, may visa na ako, tas ini-sponsor na lang ako nung company na nandito sa Japan, yung first na nag-hire sa akin. Papakita ko na lang dito yung mga companies na legit na nagdi-dispatch ng mga ALT or mga Eikaiwa teachers galing dyan sa Pilipinas papunta dito sa Japan. And mag-iingat lang kayo sa mga dispatch companies dahil usually every month meron silang kinukuha galing sa sahod nyo na bilang ALT dito sa Japan. So, mag-iingat kayo sa mga contract na pipirmahan nyo, and as much as possible, kailangan ang take home nyo every month ay hindi bababa ng 23 lapad or 230,000 yen dahil ayun ang parang basic sahod ng professional dito sa Japan. So, kung mas mababa doon yung take home mo na mga siguro mas mababa sa 20 lapad, medyo mag-ingat ka lang doon sa contract na pipirmahan mo. Lastly, kung meron man akong ma-advise dun sa mga kababayan natin na gustong makapunta dito sa Japan as English teachers, mag-submit lang kayo ng mga applications nyo para more chances of winning. Nakote imas. Huwag kayo ma-intimidate dun sa mga applicants na may mga experiences na matagal na sa teaching dahil I was in the same boat na wala akong formal teaching experience sa Pilipinas. Yun nga, wala akong formal teaching experience sa Pilipinas, but merong merong company na nag-take ng chance na sa akin. And hindi imposible. Walang imposible sa earth. And one more advice that I have for you is learn about Japanese culture and learn more about Filipino culture dahil ang pagtuturo dito sa Japan ay hindi lang siya about sa pagtuturo ng English language na what's your name, how old are you, more on cultural exchange ang mangyayari. So if you know more about your culture, you will be more effective teacher sa mga bata.